Update sa EDSA busway at anti-colorum operations ating pag-uusapan kasama si Special Operations Group Head Rayson De La Torre ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation. Sir Rayson, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asek Weng at Sir Joshua. Sir, ano po ba yung pinakahuling update ng DOTR SAIC sa kasalukuyang operasyon ng EDSA busway, lalo na po dun sa daloy ng biyahe at dami ng violators? Sa ngayon po, Asek Weng, ang ating pong mga tropa dito po sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o yung SAIC ay patuloy po nagsasagawa ng ating mga operations sa kahabaan po ng EDSA busway para masiguro po natin ang isang maayos at iligtas na paglalakbay para po sa ating mga kababayan, lalo't higit po itong ating mga commuters, gayon din po yung pong ating mga tsuper na kinakailangan po maproteksyonan po natin at mabigyan po natin ng pangangalaga sa kanilang pagbiyahe. At ganoon din po yung mga motorista sa mga private lanes. Dahil sila din po yung ating isa sa iniingatan sapagkat napakahirap po ang magkaroon ng sakuna sa kanilang paglalakbay. Okay. Sir, nung itinaas natin o nilagyan natin ng 5,000 multa, at the same time may demerit points pa to sa mga lisensya ng mga lumalabag dito sa exclusive bus lane. Sa datos po ba ng DOTR, tumaas ba ang kaso ng mga lumalabag o bumaba? Sa ngayon po, kung ating pong pagbabasihan ang nakikita po natin sa ground, ay masasabi po natin na hindi po yata natatakot ang ating mga kababayan dito po sa mga multang ito. Sapagkat ito nga po, yung mga nagdaang operations po ng aming mga kasama, ay nakita po natin mayroon pa po mga nagka-counterflow doon po sa mismong busway para po maiwasan o malusutan yung ating mga enforcers. Pero ito naman po ay masasabi ho natin na paghanda para naman po yung ating mga motorista, partikular ito pong mga lumalabag dito po sa ating ginagawang pagpapatupad ng batas trapiko sa loob ng EDSA busway ay po kanilang sundin at matanim po sa kanilang isipan na ito po ay napakahalaga para po sa kanila. So sir, ano naman po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon sa pagpapatupad ng eksklusibong busway lane at paano ito tinutugunan sa ngayon? Sa ngayon po, Asek Weng, ay yung pong challenge na ating pong kinakaharap sa pagpapatupad ng ating batas trapiko dito sa loob po ng EDSA Carousel o EDSA Busway ay ito pong mga motorista na patuloy po na lumalabag na ito at masasabi nga po natin na yung pong kanilang ginagawang paglabag ay naglalagay po dun sa kapahamakan, hindi lamang po sa kanila, kundi po sa ating mga kapwa motorista. Ito naman po ay tinutugunan ng ating ahensya ng Department of Transportation, partikular ng SAIC, sa pamamagitan po ng mga operations na ginagawa po rito. Hindi lamang po sa iisang lugar, palipat-lipat po ang ating area upang ito pong ating mga violators ay masukol na natin at mapigil na po natin sila doon sa kanilang maling ginagawa. Okay. Hingin din namin yung opinion mo, Sir Rayson, doon sa itinutulak na panukala na payagan dumaan ng bus lane, itong mga carpooling services, na parang man sinasabi, basta meron kang sakay na 10 katao, pwede ka na sumakay pwede ka na dumaan sa EDSA busway. Anong masasabi mo rito? Kung ito naman po ay ating gagawin, sa tingin ko po ay medyo magkakaroon tayo ng problema. Partikular doon po sa dispatching po ng ating mga bus. Dahil ito po ay masisira yung yung kanilang pagkakasunod-sunod o yung oras ng pagpapatakbo po natin ng ating bus, papunta po doon galing po dito sa monumento, papunta po doon sa mga susunod na bus stations hanggang sa PITX. At ganoon din po yung pagbalik. Kaya kung meron po kasing private vehicles na mapapasok po dito, ay magkakaroon ng malaking pagkaabala doon po sa pila ng ating mga bus. Ganon din po dun sa pagdating ng mga bus na magsasakay dito po sa ating mga pasahero. Kasi parang lahat pwede na. Yung mga shuttle ng mga kumpanya, di ba? Marami sila, ganyan. So, ibig sabihin, magiging entitled na sila sa paggamit din ng bus lane. Tama po. At maaari po itong samantalahin ng mga kolorum. Dahil pwede po nilang sabihin na sila po ay nagsya-shuttle o kaya sila ay carpooling. Pero hindi po natin masasabi kung ito po ba ay nagsisingil ng mga pamasahe doon po sa iba-ibang mga pasahero. At saka magkakos ng abala kasi bibilangin po, mag-head count pa kung ilan ang sakay, di ba? Kung marami. So sir, meron po bang mga bagong teknolohiya o ginagamit ang DOTR SAIC para mas mapahusay pa yung monitoring at enforcement sa EDSA busway?
Yung pong ating mga ginagamit po ng mga cameras dyan po sa EDSA busway, tayo po ay katuwang ng MMDA doon po sa pagpapatupad ng monitoring dyan po sa loob ng EDSA busway. At ganun din po, yung pong ating mga enforcers ay meron din naman po mga ginagamit na mga device para po ito ay makapag-verify ng mga dokumento o mismo ng mga plaka po ng mga sasakyan. Ganong kabilis yun? Real time siya? Real time po, ma'am. Okay. So, maliban dito sa mga cameras at yung sa mga gadgets na gamit ng mga tauhan natin, no? Well, kasi yung mga motorista, ang iniisip nila minsan, uy, walang bantay, pwede akong dumaan. O kaya, ang ginagawa ng iba, para iwas doon sa NCAP o doon sa camera, nilalagyan nila ng kung anik-anik yung kanilang mga plaka para hindi na-detect ng camera. po. So, ano yung mga, perhaps meron ba kayong mga iniisip na bagong hakbang o strategy para at least mapigilan na nga itong mga motorista na dumaan? Papaalalahanan lang po natin yung ating po mga kababayan na nag-iisip po na gumawa ng mga ganyang bagay, yung po mga tinatakpan ng plaka. Ito po ay inyong iwasan sapagkat ito po ay, may kaukulang multa po ito At ito po ay violation doon po sa atin sa Republic Act 4136. Kaya wag po ninyong tangkain dahil sapagkat pag kayo po ay nahuli, napakalaking penalty plus may demerit points pa po yan sa inyong mga lisensya. Kaya ilagay na lang po natin sa tama at kung kinakailangan pong dumaan at magtiis po tayo doon sa private lane, ay yun po talaga yung ating gagawin. So linawin natin, maliban doon sa multa na 5,000 demerit points, may multa pa doon, patong doon kung sakaling doktorin nila yung mga plaka nila. Tama po kayo doon, Sir Joshua, sapagkat ibang violation po yun, doon po siya papasok. So sir, ano naman po yung kasalukuyang estado ng anti-colorum operation sa kahabaan ng EDSA at iba pang mga ruta? Ilan na po ba yung nahuhuli o napaparusahan itong mga nakaraang linggo po? Nito pong nagdaang linggo, Asik Weng, ay meron po tayong mga nahuli na mga colorum na van. Hindi lamang po dito sa loob ng Metro Manila ang ating sentro, kundi maging sa mga karating probinsya rin po at mga bayan. Ito naman po ay ginawa natin sa lalawigan po ng Laguna at lalawigan ng Batangas. Meron po tayong nahuling 7 na colorum na van, kung saan ito po ay nagsasakay ng mga pasahero at naghahatid po sa mga probinsya ng Quezon at meron din po tayong mga nakuha na mga colorum na biyaheng Leyte. Okay. Pero para malinaw lang din sa ating sa mga nanonood sa atin, ano po yung mga karaniwang paglabag na ginagawa nito mga nahuhulin yung colorum o unauthorized vehicles at ano yung mga parusang kaakibat nito? Ang kanila pong mga ginagawa sapagkat wala naman po silang prangkisa, ibig sabihin ay hindi po sila pinahihintulutan ng ating pamahalaan na magsakay ng mga pasahero at maningil ng kaukulang pamasahe. Ito po ay haharap doon sa violation po ng kanila pong ginagawa ay pagiging colorum o ito po ay walang kapahintulutan mula po sa LTFRB, yung kanila pong ginagawang pamamasada. At ito po ay may kaukulang multa na hindi po naka-fix naman po ito, 200,000 po sa van, sa mga bus po ay 1 million, at sa mga sedans naman po ay 120,000. Okay, yung prangkisa. Pero para po sa mga mananakay, sa mga pasahero, ano ba yung kaibahan pagka sasakay ka sa authorized vehicle doon sa colorum? Ano bang panganib nito para at least ma-discourage din natin yung mga pasahero? Kasi yung iba, tinatangkilik nila, ito lang yung available Ito lang yung bumabiyahe, ito yung madaling sakyan. Ano ba yung panganib na pwedeng dalhin? Napakaganda po na inyong naitanong, Sir Joshua. Ito po ay para magkaroon na rin po ng kaalaman ng ating mga kababayan. Napakadelikado po ang sumakay sa isang colorum na sasakyan sapagkat unang-una po hindi po kayo naka-insured doon po sa nasabing sasakyan. Kung sasabihin po ng may-ari na sila ay may comprehensive insurance, hindi po pasok yung kanila pong ginagawang pamamasada doon sa kanilang hawak na dokumento as comprehensive, yung pong sasakyan. So meron po tayong bukod na insurance para po dun sa ating mga public utility vehicles. Pangalawa, yung pong pamasahe ay hindi po natin nare-regulate. Kaya pangkaraniwang nagiging reklamo po sa mga colorum ay overcharging ang ginagawa nila o sobrang mahal ng kanila po mga pamasahe. At ikatlo po, kapag ka po mayroong mga operation sa kalsada, ay pangkaraniwan, makikita po ninyo, maaabala po kayo sa inyong biyahe dahil yung po mga sinasakyan ninyong mga colorum ay tiyak na titigil o hahanap po ng ibang dadaanan. At pinakamalala po ay nakikipaghabulan pa sa mga enforcers.
So sir, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng DOTR SAIC sa MMDA, LTO, tsaka pati na rin sa PNP HPG para mas mapalakas yung kampanya laban sa colorum at sa mga lumalabag sa EDSA busway rules? Kasi di ba may mga biyaheng Ilocos, Baguio na Opo. parang palalabasin nila na family outing. Yes. Pero yung pala, Hindi ko mga lang. pasahero sila. Ito po. Tayo naman po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kasama sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan upang ito pong ating mga ginagawang operations ay magkaroon po ng coordination sa kanila. Iisang direksyon lang ang amin tatahakin upang ito po ay maipatupad namin at ganun din naman po para po ito sa kaayusan at masiguro po natin na magiging ligtas ang ating pong mga kababayan sa kanilang pagbiyahe. Yung pong mga kasama po natin sa iba-ibang ahensya, kagaya po ng LTFRB, LTO, ay meron na rin po kami mga kasama. At hindi lamang po sila, pati Philippine Coast Guard po ay kasama na rin po namin sa bawat operation po namin. Okay. Well, sa dami naman po ng mga commuters, balikan natin yung EDSA busway. Sa dami ng commuters na umaasa dito, ano-ano po yung mga bagong plano natin para mas mapaganda pa yung serbisyo nito? Sa ngayon po, kung mapapansin po natin, ay meron pong mga ginagawa na mga rehabilitations doon po sa ating mga istasyon sa loob ng EDSA busway. Sa mga darating na buwan ay makikita po natin ang malaking pagbabago po ng EDSA busway. At ganoon din naman po sa amin po sa side po ng enforcement, pagpapatuloy pa rin po namin ang mahigpit na pagsita sa mga magva-violate po na dumaan dito sapagkat sinisiguro nga po natin na ang ating mga kababayan ay makarating ng maayos at nasa oras yung kanila pong pagbiyahe dahil nga kaya tumangkilik nga po sila ng pampublikong transportasyon ay nga para mas mapabilis. Kaya hindi po natin papayagan na makapasok sa loob ng EDSA busway yung mga hindi natin pinapahintulutang mga sasakyan. So paano naman sir yung mga bus na lumalabas sa busway Yan. at kinakain yung Private yung lanes. mga lanes na para naman sa mga pribadong sasakyan. Araw-araw kasi ako dumadaan sa EDSA, so may mga nakikita akong ganyan. Opo. Yun naman po mga bus na hindi po allowed doon sa loob ng EDSA busway. Meron po kasi yan, yung mga provincial buses na hindi naman po kasama sa EDSA carousel, ay hindi po talaga sila po pwedeng pumasok doon. Pero yung mga EDSA carousel buses po natin ay hindi po pwedeng lumabas sa loob ng bus lane. Kung sila man po ay matatapos ang kanilang biyahe, kinakailangan po magtapos yon sa PITX or sa monumento lang at doon lamang po sila lalabas. Pero pag nandun po sila sa loob ng kanilang ruta, sa loob ng biyahe, hindi po sila po pwedeng lumabas. Maaari po ninyong kuhanan ng picture o kaya ng video, padala po ninyo sa amin at atin naman pong tutugunan para po mabigyan natin ng karampatang aksyon. Okay. Sige sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga motorista at pasahero para makatulong sa maayos at ligtas na operasyon ng EDSA busway. Sa ating po mga kababayan, sa ating po mga pasahero na tumatangkilik po sa loob ng EDSA busway o ng EDSA carousel. Umasa po kayo na patuloy po itong paigtingin yung ating po mga ginagawang operations para hindi po tayo magkaroon ng pagkaantala doon po sa ating mga pagbiyahe, sa inyo pong pagpasok at pag-uwi sa inyong mga tahanan. Kaya yung pong ating mga tropa ay makikita po ninyo na nandyan po sa mga bawat istasyon at kung kinakailangan nga po na maitulak natin ng mga bus para po mapabilis ang inyong biyahe ay ganun po ang ating gagawin. At doon naman po sa mga kababayan po natin na uuwi sa mga probinsya, maaari po sana ang aming pong pakiusap, huwag nyo na pong tangkilikin ng colorum sapagkat napakadelikado po para po sa inyo at para po sa ating mga kababayan na gumagamit din po ng lansangan. Kaya tangkilikin na lang po natin yung mga lehitimong mga public transportation na pupunta sa inyo pong mga bayan at sa inyong mga lalawigan. Alright, on that being said, maraming salamat po sa inyong oras, Special Operations Group Head, Rayson De La Torre ng DOTR SAIC.